Ang bigat ng cake box sa mga braso ni Maybelle ay kasing bigat ng kaba sa kanyang dibdib. Habang dahan-dahang gumagapang ang luma nilang delivery van sa malapad at batuhang daan, hindi niya maiwasang mamangha at kasabay nito, makaramdam ng pagiging maliit. Ang mga bakal na tarangkahan ng Villa Villanueva ay tila mga higanting kamay na nakabantay sa isang mundong hindi para sa kanila. Sa likod nito, isang mansyon na kasing laki ng isang maliit na simbahan ang sumalubong sa kanila, napapaligiran ng hardin na mas malawak pa sa buong kalye, kung saan nakatayo ang kanyang maliit na panaderya. Wow, Mama! Ang laki-laki po ng bahay. Napangiti si Maybelle sa tinig ng kanyang 10 taong gulang na anak. Si Liana, ang kanyang araw at buwan, ang kanyang nagniningning na bituin sa madilim na kalangitan. Nakadungaw ito sa bintana, ang mga matay bilog na bilog sa pagkamangha. Para sa batang ito, gagawin ni Maybelle ang lahat. Kahit pa ang pumasok sa isang lugar na halatang halata na hindi siya kabilang. Nga, anak. Kaya dahan-dahan ka lang sa loob mamaya, ha? Maraming tao, paalala niya, habang kinukuha ang kanyang cellphone para tawagan ang kliyente. Ang Hiraya Bakery, ang munti niyang negosyo, ang bumuhay sa kanilang dalawa sa loob ng maraming taon. Ang pangalang Hiraya, na nangangahulugang pag-asa, ang nagsilbi niyang panggatong sa bawat araw. Ngunit sa mga pagkakataong tulad nito, tila nanliliit ang pag-asang iyon. Ang kliyente nila ngayon, isang Villanueva, ay nag-order ng pinakamalaki at pinakamagarang cake na kaya niyang gawin para sa ika-10 kaarawan ng apo nito. Ang bayad ay sapat para sa 3 buwang upa ng kanilang maliit na apartment. Kaya kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod, kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Para kay Liana. Pagkatapos ng maikling tawag, bumukas ang malaking tarangkahan. Dahan-dahan niyang iminaneho ang van papasok. Ang ingay ng makina ng kanyang sasakyan ay tila isang nakakahiyang bulong sa gitna ng katahimikan at karangyaan ng lugar. Isang unipormadong katulong ang sumalubong sa kanila. Ma'am Belle, dito po tayo sa garden. Nandoon po ang party. Maingat na binitbit ni Maybelle ang kahon ng cake. Sumunod naman sa kanya si Liana, mahigpit ang kapit sa lailayan ng kanyang bestida. Pagliko nila sa gilid ng mansyon, bumungad sa kanila ang isang tanawin na parang kinuha mula sa isang magasin. Isang malawak na hardin na puno ng mga taong nakaputing damit, mga naglalakihang lobo, at isang banda na tumutugtog ng malumanay na musika. Ang amoy ng mamahaling pabango at bagong ihaw na pagkain ay nakahalo sa hangin. Mama, ang ganda di. Bulong ni Liana. Ninisyan lang siya ni Maybelle, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay bawat kilos niya ay pinagmamasdan. Hinanap ng kanyang mga mata ang kliyente, si Villanueva, na abala sa pakikipag-usap sa mga bisita. Excuse me po, sabi niya sa katulong. Saan po namin ilalagay itong cake? Itinuro ng katulong ang isang mahabang mesa na puno ng pagkain. Habang papalapit sila roon, isang grupo ng mga batang naghahabulan ang dumaan sa kanilang harapan. Sa bilis ng pangyayari, isang batang lalaki ang muntik ng bumangga kay Liana. Liana, ingat, sigaw ni Maybelle, at sa isang iglap ay nahawakan niya ang balikat ng kanyang anak para hindi ito matumba. Ang batang lalaki naman ay natigilan. Humarap ito para mag-sorry. Sorry Poti. At sa sandaling iyon, huminto ang pag-ikot ng mundo ni Maybelle. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang ingay ng party ay naging isang malayong ugong. Ang bigat ng cake sa kanyang mga kamay ay biglang parang nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng batang lalaki sa kanyang harapan. Ang mga mata. Ang hugis ng ilong. Ang maliit na nunal sa gilid ng kanang kilay. Napatingin siya kay Liana na nakatayo sa tabi niya, at pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa batang lalaki. Para siyang nakakita ng isang multo. Para siyang nakatingin sa salamin na nagpapakita ng bersyon ng kanyang anak bilang isang lalaki. Ang pagkakahawig ay hindi pangkaraniwan. Ito ay perpekto. Hindi maaari. Isang kahibangan lang to, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. 10 taon na ang nakalipas. Patay na siya. Sinabi ng doktor na patay na ang kambal ni Liana. Isang stillborn. Iniyakan niya ito. Ipinagluluksan niya ito gabi-gabi sa loob ng 1 taon. Ngunit ang puso niya ay sumisigaw ng ibang katotohanan.
Ang tibok nito ay malakas at masakit, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Isang tinig na 10 taon na niyang pilit na kinakalimutan, ngunit nakatatak na sa bawat sulok ng kanyang alaala. Mateo, anak! Halika rito! Ang boses na iyon. Malalim. May otoridad. Ang boses na bumulong ng mga pangako sa kanya sa ilalim ng puno ng mangga. Ang boses na huli niyang narinig na puno ng galit at panunumbat. Dahan-dahan, halos ayaw pa niyang kumilos, lumingon si Maybelle sa pinanggalingan ng tinig. At doon, sa paanan ng malaking hagdanan ng mansyon, nakatayo siya. Nakasuot ng puting-puting polo shirt at mamahaling pantalon, mas matipuno ang pangangatawan, mas seryoso ang mukha, ngunit walang duda siya pa rin iyon. Ang mga matang iyon na minsang tinitigan siya na para bang siya ang buong mundo. Si Marco. Nagkasalubong ang kanilang mga paningin. Para kay Maybelle, ang lahat ng tunog sa paligid ay naglaho. Ang tawanan ng mga bisita, ang musika ng banda, ang ihip ng hangin. Ang tanging naririnig niya ay ang pagkabog ng sarili niyang dibdib, isang rumaragasang tambol na nagbabadya ng panganib. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Marco, isang mabilis na kislap na agad na palitan ng pagkalito, at pagkatapos ng isang lamig na tumusok sa kanyang kaluluwa. Ang batang lalaki, si Mateo, ay tumakbo papalapit kay Marco. Papa! Papa! Ang salitang iyon ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Maybelle. Ipinatong ni Marco ang kamay sa balikat ng bata, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakapako kay Maybelle. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa, mula sa kanyang simpleng bestida, sa hawak niyang kahon ng cake, hanggang sa nanliliit na si Liana na nagtatago sa kanyang likuran. Nang dumapo ang tingin ni Marco kay Liana, isang hindi maipaliwanag na emosyon ang gumuhit sa kanyang mukha, isang kislap ng pagtataka, bago muling bumalik ang malamig na maskara. Parang isang panaginip na dahan-dahang nagiging bangungot. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng sakit na 10 taon niyang sinubukang ibaon sa limot. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay, kahit pamahigpit ang pagkakahawak niya sa kahon ng cake. Ang kahon na iyon ang tanging kumakapit sa kanya sa realidad. Delivery lang, Maybelle. Ibigay mo ang cake at umalis ka na. Ngunit huli na ang lahat. Nagsimulang maglakad si Marco palapit sa kanila. Ang bawat hakbang niya sa malambot na damuhan ay parang yabag ng isang higante sa nanginginig na lupa sa ilalim ng mga paa ni Maybelle. Ang mga ngiti at tawanan ng mga bisita sa paligid nila ay tila mga palamuti lamang sa isang entablado kung saan sila ang pangunahing tauhan sa isang trahedyang muling isinasadula. Napahigpit ang kapit niya sa kamay ni Liana na nagtatanong ang mga mata habang nakatingin sa lalaking papalapit. Tumigil si Marco sa kanilang harapan. Mas matangkad siya ngayon, mas malayo. Ang anino niya ay bumabalot sa kanilang mag-ina, isinasaklob sila sa isang dilim na pamilyar at nakakatakot. Ang amoy ng kanyang pabango, isang mamahaling samyo na hindi na niya kilala, ay sumalakay sa kanyang pakiramdam, tinatabunan ang matamis na amoy ng cake at ng pag-asa. Pinagmasdan siya ni Marco, ang mga mata ay walang emosyon, na para bang isa lamang siyang estranghero, isang abala sa perpektong araw na ito. Pagkatapos ay muli niyang sinulyapan ang dalawang bata, si Mateo na nakatayo sa tabi niya at si Liana na nagtatago sa likod ng ina. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila, isang buhay na ebidensya ng isang nakaraang hindi kayang itago. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagsalita si Marco. Ang kanyang boses, na dati musika sa pandinig ni Maybelle, ay ngayon isang malamig na patalim. Anong ginagawa mo dito? Ang tanong ay hindi naghahanap ng sagot. Ito ay isang akusasyon. Isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Sa isang iglap, binalik siya ni Marco sa kanyang lugar, ang hamak na tagadala ng cake, ang babaeng walang karapatang tumuntong sa kanyang mundo. At sa ilalim ng maaliwalas na langit ng hapon, sa gitna ng isang masayang selebrasyon, naramdaman ni Maybelle ang simula ng pagguho ng lahat ng pinaghirapan niyang itayo sa loob ng 10 taon. Ang tanong ni Marco ay binitawan niya na parang isang bato, mabigat, malamig, at walang pakialam kung sino ang tatamaan. Ngunit sa ilalim ng pinakita niyang katatagan, ang puso niya ay tumatakbo na parang isang kabayong nasindak. Si Maybelle. Pagkatapos ng 10 taon, nakatayo siya sa kanyang harapan, sa mismong hardin ng kanyang mansyon, sa kaarawan ng kanyang anak.
Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mga mata nito, ang paraan ng bahagyang pag-atras ng mga balikat nito na parabang sinampal. Ngunit bago pa man siya makahanap ng salitang isasagot, isang tinig na pamilyar at matamis ang pumagitna sa kanila. Darling, sino itong kausap mo? Lumingon si Marco at nakita si Isabela, ang kanyang asawa, na papalapit na maihawak na 2 kopita ng tsampag. Ang ngiti nito ay perpekto, ngunit ang mga mata ay matalas, naglalakbay mula kay Marco patungo sa babaeng kaharap niya, at lalo na sa batang nagtatago sa likod nito. Biglang nag-iba ang hangin. Ang tensyon sa pagitan ni na Marco at Maybelle ay naging isang sikretong kailangan niyang itago. Inakbayan niya si Isabela, isang kilos na kasing natural ang paghinga, ngunit sa sandaling iyon ay parang isang pagsisinungaling. Wala, Hon. Siya yung nag-deliver ng cake. Kinakamusta ko lang kung maayos ang pagdating, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. Isang kasinungalingan. Isang maliit na kasinungalingan para takpan ang isang napakalaking nakaraan. Tumango si Maybelle, tila naintindihan agad ang sitwasyon. Yumuko ito ng bahagya. Yes, sir. Ma'am. Okay na po ang lahat. Maiwan na po namin kayo. Hinila niya ng marahan ang kanyang anak at mabilis na tumalikod, dala-dala ang walang lamang kahon ng cake. Sinundan sila ng tingin ni Isabela. She looks familiar. At yung bata kamukha niya si Mateo, di ba? Tanong nito, may bahid ng pagtataka sa boses. Nagkibit balikat si Marco. Nagkakataon lang siguro. Alam mo na, sa dami ng tao sa mundo. Kinuha niya ang 1 kopita ng tsampag mula kay Isabela at ininom ito ng isang lagok na para bang ang alak ang makakatunao sa buhol na biglang namuo sa kanyang lalamunan. Halika, samahan natin si Mama. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa gitna ng selebrasyon, ang isip niya ay hindi na naroon. Lumilipad ito, bumabalik sa isang puti at malamig na pasilyo ng ospital 10 taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw sa lahat. Nakaupo si Marco sa isang plastik na upuan sa labas ng kwarto. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga nanginginig na kamay. Kagagaling lang niya sa loob. Nakita niya si Mateo sa inkubator, isang maliit na nilalang na lumalaban para sa kanyang buhay. At sa kabilang kama, ang bakanting espasyo kung saan dapat naroon ang kambal nito. Patay na, sabi ng doktor. Ang lalaki ay buhay pero ang babae stillborn. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isip. Ngunit may mas matindi pang sakit na darating. Dumating ang kanyang ina, si Doña Elvira. Umupo ito sa tabi niya, ang mga mata ay puno ng awa at galit. Marco, anak ti. Nasaan si Maybelle, ma? Tanong niya, ang boses ay basag. Kailangan niya ako. Kailangan ko siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Doña Elvira bago nagsalita. Ang mga salita nito ay maingat na pinili, bawat isa ay parang isang patak ng lason. Marco, umalis na siya. Ano? Anong ibig niyong sabihin? Nakita siya ng driver natin. May sumundong lalaki sa kanya. May dalang maleta, sabi ng kanyang ina, hinahaplos ang kanyang likod. Umalis na siya, anak. Sumama sa iba. Iniwan kayo ng anak mo. Hindi. Hindi niya pinaniwalaan. Hindi iyon magagawa ni Maybelle. Ang Maybelle na minahal niya ay hindi siya iiwan sa pinakamasakit na araw ng kanilang buhay. Ngunit habang lumilipas ang mga oras at pagkatapos ay mga araw, at walang Maybelle na tumawag o nagpakita, ang binhi ng pagdududa na itinanim ng kanyang ina ay nagsimulang mag-ugat at lumago, hanggang sa naging isang puno ng galit at hinanakit na bumalot sa buong pagkatao niya. Marco, ayos ka lang ba? Napapitlag si Marco. Si Isabela pala ang kumausap sa kanya, nakakunot ang noo. Ang lalim ng iniisip mo. Kanina pa kita kinakausap. Sorry. May naalala lang ako sa trabaho, pagsisinungaling niya ulit. Ang party ay unti-unti nang natatapos. Ang mga bisita ay nagpapaalam na. Ginawa ni Marco ang lahat para ngumiti, para makipag-usap, para maging ang perpektong ama at asawa. Ngunit ang isip niya ay nasa babaeng iyon. Bakit siya narito? Bakit ngayon pa? At ang batang kasama niya?
Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na maglakad patungo sa gate. Nagdahilan siyang ihahatid niya ang isa sa mga bisita, ngunit ang totoo, may gusto siyang makita. At doon, sa labas ng kanilang malaking tarangkahan, sa tabi ng isang luma at kinakalawang na delivery van, nakita niya sila. Inaayos ni Maybelle ang isang upuan sa loob ng van, habang ang anak nito ay matyagang naghihintay. Mula sa kinatatayuan niya, sa ilalim ng papalubog na araw, kitang-kita niya ang mukha. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam. Ang pagkakahawig nito kay Mateo ay hindi isang simpleng pagkakataon. Ito ay isang sampal ng realidad na pilit niyang iwinawaksi. Ang mga mata, ang ngiti na biglang sumilay nang tawagin siya ng ina, kahit ang paraan ng pagtayo nito. Parang pinagbiyak na bunga. Nakita niya kung paano hinaplos ni Maybelle ang buhok ng kanyang anak. Isang haplos na puno ng pagmamahal at pag-aalaga, isang haplos na pamilyar sa kanya. Sa isang saglit, ang galit na 10 taon niyang inalagaan ay bahagyang natibag, at isang tanong ang sumingit sa kanyang isipan, posible kayang nagsinungaling si Mama. Pero mabilis niyang itinaboy ang isiping iyon. Impossible. Bakit magsisinungaling ang sarili niyang ina? Ang ina na sumalo sa kanya nang bumagsak siya, ang nag-alaga kay Mateo na parang sariling anak. Si Maybelle ang nang-iwan. Siya ang tumalikod. Iyon ang katotohanang pinanghahawakan niya. Iyon ang katotohanang kailangan niyang paniwalaan para manatiling buo. Bumalik siya sa loob ng mansyon, dala-dala ang isang bigat na hindi niya maintindihan. Ang huling sinag ng araw ay tuluyan ng lumubog, at ang dilim ay nagsimulang kumalat sa malawak na hardin, kasabay ng dilim na muling bumabalot sa kanyang puso. Nadatnan niya ang kanyang ina, si Doña Elvira, na nagbibigay ng huling utos sa mga katulong na nagliligpit. Ang kanyang ina, matikas, elegante at palaging kontrolado ang lahat. Umiti ito nang makita siya. Anak, napagod ka ba? Tanong nito, ang boses ay malambing. Tumango lang si Marco. Successful naman ang party. I'm sure masaya si Mateo, patuloy nito. Tinitigan siya ng kanyang ina, na para bang nababasa nito ang nasa loob niya. May problema ba, Marco? Umiling siya. Wala po, mapagod lang. Pero hindi na kumbinsi ang kanyang ina. Sumeryoso ang mukha nito. Nakita ko siya kanina. Ang babaeng iyon. Hindi umimik si Marco. Alam niyang wala siyang maitatago sa ina. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na dito nakatira ang kliyente niya. Siguro ay sinadya niya talaga, sabi ni Doña Elvira, may bahid ng hinanakit sa boses. Pagkatapos ng 10 taon, ngayon pa siya magpapakita. Kung kailan maayos na ang lahat. Naramdaman ni Marco ang pag-akyat muli ng galit sa kanyang dibdib, pinapalitan ang anumang pagdududa na naramdaman niya kanina. Tama ang kanyang ina. Bakit ngayon pa? Para guluhin sila. Para humingi ng pera. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nagpaalam siya sandali sa kanyang ina at sinagot ito. Hello? Walang sumagot sa kabilang linya. Tanging ang tunog lamang ng mahinang paghinga. Hello? Who's this? Inis niyang tanong. Bago niya pa maibaba ang tawag, isang boses ang narinig niya, isang boses na nagpatigil sa kanyang paghinga. Marco, anak, may kailangan tayong pag-usapan. Tungkol sa babaeng iyon. Hindi. Hindi ito ang boses ng nasa kabilang linya. Ito ang boses ng kanyang ina, si Doña Elvira, na nakatayo pala sa kanyang likuran, kausap ang isa sa mga katiwala niya sa telepono. Ang boses sa cellphone na hawak niya ay sa kanyang ina rin. Nanggagaling sa tawag na kasalukuyan niyang sinasagot. Napagtanto niya, tinatawagan siya ng kanyang ina mula sa ibang numero, habang kunwari may kausap itong iba sa kanyang harapan. Isang pagsubok. At sa katahimikan ng gabi, habang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone at nakikinig sa dobleng boses ng kanyang ina, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang tanong ay hindi na kung bakit bumalik si Maybelle. Ang tanong ngayon ay ano ang itinatago ng sarili niyang ina. Walang tulog na dumaan ang gabi para kay Maybelle. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala lamang ng 2 imahe na paulit-ulit na sumasayaw sa dilim. Ang mukha ni Marco, malamig at mapanghusga, at ang mukha ng batang lalaki na si Mateo, isang perpektong salamin ng kanyang liana. Ang biyahe pa uwi mula sa mansyon ng mga Villanueva ay parang isang mahabang panaginip.
Tahimik lang siya, habang si Liana naman ay masayang nagkukwento tungkol sa mga lobo at sa laki ng hardin, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa dibdib ng kanyang ina. Pagdating sa kanilang maliit na apartment sa ibabaw ng Hiraya Bakery, mabilis niyang inasikaso ang anak. Pinakain, pinaliguan at pinatulog. Ngunit nang siya na lang ang natitirang gising, sa katahimikan ng madaling araw na tanging ang ugong lang ng lumang refrigerator ang maririnig, bumuhos ang lahat. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya kayang tanggapin. 10 taon. 10 taon niyang pinaniwalaan na ang isa sa kanyang mga anghel ay kinuha agad sa kanya. 10 taon siyang nagluksa para sa isang anak na hindi man lang niya nahawakan. Ngayon, ang multo ng nakaraan ay hindi na lamang isang alaala, mayroon na itong pangalan. Mateo. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, ang tanong na kinatatakutan niya ay sa wakas lumabas sa mga labi ng kanyang anak. Mama, sabi ni Liana habang isinusubo ang pandesal. Bakit po kamukha ko yung batang lalaki kahapon? Yung pangalan pong Mateo. Natigilan si Maybelle. Nahulog ang kutsarang hawak niya sa platito. Lumikha ng isang matinis na tunog sa kanilang maliit na kusina. Paano niya sasagutin iyon? Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Ngumiti siya, isang pilit na ngiti. Nako, anak, sa mundo, marami talagang magkakamukha. Nagkataon lang siguro. Tumango-tango si Liana, tila kontento na sa sagot. Ngunit nakita ni Maybelle ang kislap ng pagtataka na nanatili sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, alam ni Maybelle na hindi niya kayang mabuhay sa siguro. Hindi niya kayang hayaan na balutin ng mga tanong ang buhay nilang mag-ina. Ang kasinungalingan kahit gaano pa kaliit ay lason. At ayaw niyang lasunin nito ang mundo ng kanyang anak. Ang alaala ng ospital ay biglang bumalik sa kanya, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Ang puting-puting kwarto. Ang amoy ng gamot. Ang pagod at sakit na gumuguhit sa buong katawan niya matapos ang mahabang oras ng panganganak. Hinahanap ng kanyang mga mata si Marco pero wala ito. Ang sabi ng nurse, umuwi sandali. Pumasok ang isang doktor na may makapal na salamin. Hindi niya tinitingnan si Maybelle sa mata. Tinitingnan nito ang hawak na clipboard. Rex Santos, sabi nito sa isang boses na walang emosyon. Your daughter is stable. She's in the neonatal lily. Nakahinga siya ng maluwag. Ang kanyang Liana. Buhay ang kanyang Liana. And the other one, nanginginig niyang tanong. Ang anak ko pong lalaki. Sa wakas, tumingin ang doktor sa kanya. Isang tingin na puno ng awa, isang tinging hinding-hindi niya malilimutan. I'm sorry. He was stillborn. We did everything we could. Gumuho ang mundo niya. Ang iyak na pinipigilan niya ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang anak niyang lalaki ang kambal ni Liana wala na. Ang sakit ay pisikal, isang butas sa kanyang dibdib na mas masakit pa sa sugat ng panganganak. Isang butas na hindi na kailanman mapupunan. Hindi. Humigpit ang pagkuyom ng kanyang kamao habang nakatingin sa kawalan. Hindi ako papayag na mabuhay sa tanong. Ang Hiraya Bakery ay ipinangalan niya sa pag-asa. Ngayon, kailangan niyang panghawakan ang mismong salitang iyon. Kailangan niyang gumawa ng unang hakbang. Pagkahatid niya kay Liana sa eskwelahan, hindi siya bumalik sa panaderya. Dala ang kaunting perang nakuha niya mula sa bayad ng mga Villanueva, sumakay siya ng jeep at pagkatapos ay ng bus. Ang destinasyon niya, ang pangalan ng eskwelahan na narinig niya sa party kahapon. Brentwood International School. Isang pangalan na tunog mayaman, tunog imposible. Pagbaba niya sa tapat ng eskwelahan, pakiramdam niya ay napunta siya sa ibang bansa. Ang naglalakihang pader, ang mga gwardyang nakatayo sa gate, ang mga mamahaling kotse na sunod-sunod na pumapasok para ihatid ang mga estudyante. Nakasuot lang siya ng simpleng maong at t-shirt, at pakiramdam niya ay bawat hibla ng kanyang damit ay sumisigaw na hindi siya kabilang doon. Ang mga nanay na nakikita niya ay nakapormal na kasuotan na para bang galing sa isang business meeting. Nahiya siya. Gusto na niyang tumalikod at umuwi. Ano ba ang ginagawa niya dito? Ano ang inaasahan niyang makita? Ngunit ang imahe ng mukha ni Mateo ay bumalik sa kanyang isipan. Ang imahe ng kanyang Liana na nagtatanong. Naglakad siya papunta sa isang coffee shop sa kabilang kalsada,
isang lugar kung saan tanaw niya ang malaking gate ng eskwelahan. Umorder siya ng pinakamurang kape at naupo sa isang mesa sa may bintana. Naghintay siya. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay niya, pero naghintay siya. Lumipas ang 1 oras. 2. Nagsimula ng mangawit ang kanyang likod. Ngunit nanatili siya. At pagkatapos, sa pagsapit ng tanghali, nagsimulang maglabasan ang mga bata para sa kanilang lunch break. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Pinilit niyang hanapin ang pamilyar na mukha sa dagat ng mga batang nakauniporme. At doon, nakita niya ito. Si Mateo. Nakaupo siyang mag-isa sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno, malayo sa mga grupong nagtatawanan at naghahabulan. Binubuksan niya ang kanyang baunan. Walang kasama. Walang kausap. Isang imahe ng kalungkutan sa gitna ng karangyaan. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Maybelle sa kanyang puso. Isang kirot na hindi para sa sarili niya, kundi para sa bata. Bakit siya nag-iisa? Nasaan ang mga kaibigan niya? Nasaan si Marco? Nakatitig lang siya, hindi namamalaya na may mga luhang namumuo na pala sa gilid ng kanyang mga mata. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang lapitan ang bata, gusto niyang yakapin ito at tanungin kung ayos lang ba siya. Ngunit alam niyang wala siyang karapatan. Nasiyahan na siyang makita ito. Sapat na muna sa ngayon. Tumayo na siya, nanginginig ang mga tuhod, handa nang umalis. Ngunit habang papatalikod na siya, isang bagay ang nangyari. Nakita niya kung paano biglang nabitiwan ni Mateo ang kanyang kutsara. Hinawakan nito ang kanyang dibdib at sa isang nakakakilabot na iglap, ang katawan nito ay nanghina at bumagsak sa damuhan. Walang malay. Isang sigaw ang kumawala sa mga labi ni Maybelle. Nalimutan niya ang hiya. Nalimutan niya ang takot. Nalimutan niya na isa lang siyang estranghero sa lugar na iyon. Ang tanging nakikita niya ay isang batang nangangailangan ng tulong. Ang tanging naririnig niya ay ang sigaw ng kanyang puso, isang sigaw ng isang ina. Walang pag-aalinlangan, itinulak niya ang pinto ng coffee shop at tumakbo ng buong bilis patawid sa kalsada, diretso sa gate ng eskwelahan. Tulong! Tulungan niyo siya, sigaw niya, ang tinig ay basag sa takot, habang tinuturo ang walang malay na katawan ni Mateo sa ilalim ng puno. Ang sigaw ni Maybelle ang bumasag sa payapang tanghalian sa Brentwood International School. Naging isang malaking kaguluhan ang lahat. Ang mga gwardiya ay nagmamadaling pumasok, kasunod ang mga gurong nataranta. Si Marco naman, na nasa kalagitnaan ng isang mahalagang board meeting, ay napatayo na parang tinamaan ng kidlat nang matanggap niya ang tawag mula sa school nurse. Sir Marco, si Mateo po sinugod namin sa ospital. Hindi na niya pinatapos ang sasabihin nito. Walang paalam, walang paliwanag. Iniwan niya ang mga miyembro ng board na naguguluhang nakatingin habang siya ay tumatakbo palabas ng conference room, ang puso niya ay dumadagundong sa takot. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Pagdating niya sa emergency room ng pinakamalapit na ospital, isang eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Ang mga doktor at nurse ay mabilis na kumikilos sa paligid ng isang kama na natatakpan ng kurtina. At doon, sa isang sulok, nakaupo sa isang plastik na upuan, ang mukha ay nakasubsob sa mga palad, ay ang babaeng gumugulo sa kanyang isipan mula pa kahapon. Si Maybelle. Nang marinig nito ang kanyang mga yabag, itinaas nito ang kanyang ulo. Ang mga mata nito ay pula at namamaga, puno ng pag-aalala. Isang pag-aalala na hindi para sa isang estranghero, kundi isang bagay na mas malalim, mas personal. Marco, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Ngunit bago pa man makapagsalita si Marco, dumating si Isabella, humahangos at halos hindi makahinga. Marco! Oh my God, anong nangyari kay Mateo? Tanong nito, bago napako ang tingin kay Maybelle. Kumunot ang noo nito. Anong ginagawa mo na naman dito? Ang tanong ni Isabella ay puno ng hinala at galit. Sinusundan mo ba kami? Stalker ka ba? Hindi, mabilis na sagot ni Maybelle na patayo. Nakita ko lang siyang bumagsak. Ako ang tumawag ng tulong. At paano ka napunta doon, giit ni Isabella, ang boses ay tumataas. Tama na, sigaw ni Marco, hindi na makatiis sa away nila habang ang anak niya ay nasa bingit ng panganib. Hindi ito ang oras para dyan. Sakto namang lumabas ang isang doktor mula sa likod ng kurtina.
Seryoso ang mukha nito. Villanueva. Ako po, Doc. Kumusta po ang anak ko? He's unconscious but stable for now. We're running some tests, but we have an immediate problem, paliwanag ng doktor. Nawalan siya ng maraming dugo, possibly due to an internal issue we're still identifying. He needs an immediate blood transfusion. The problem is, he has a rare blood type. Negative. Natigilan si Marco. I'm type A, sabi niya, napatingin kay Isabela. Umiling si Isabela, ang mukha ay namumutla. I'm O positive. Hindi kami compatible. Gumuho ang mundo ni Marco. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay isang laso na gumapang sa kanyang buong sistema. Ang kanyang anak ay nangangailangan ng tulong at wala siyang maibigay. Kailangan nating maghanap ng donor sa blood bank, pero baka matagalan iyon. Bawat minuto ay mahalaga, sabi ng doktor, ang boses ay nagmamadali. Sa gitna ng kanilang pag-aalala at desperasyon, isang mahinang boses ang nagsalita. Subukan niyo po ang dugo ko. Napalingon silang lahat kay Maybelle. Nakatayo ito, ang mga kamay ay nanginginig ngunit ang mga mata ay determinado. Kunin niyo po ang dugo ko. Please. Baka sakali. Tinitigan siya ni Marco, isang halo ng pagkalito at pagtataka. Bakit? Bakit niya ito gagawin para sa isang batang hindi niya kaano-ano? Tumingin din sa kanya si Isabela, ang mga mata ay nanlilisik sa pagdududa. At bakit mo naman gagawin yan? Tanong ni Isabela, ang boses ay puno ng pang-uyam. Para maging hero. Para makuha ang loob ni Marco. Hindi pinansin ni Maybelle si Isabela. Ang mga mata niya ay nakatutok lamang kay Marco na para bang humihingi ng permiso. Please, Marco. Para sa bata. Bago pa man makasagot si Marco, isang malakas at may otoridad na boses ang pumuno sa pasilyo. Anong kaguluhan ito? Dumating si Doña Elvira, ang mukha ay kasing tigas ng bato, ang mga mata ay kasing talim ng yelo. Sa likod niya ay ang kanyang personal assistant. Sinuri niya ang buong eksena, ang doktor na nag-aalala, si Isabela na umiiyak, si Marco na tuliro, at si Maybelle na nakatayo sa gitna ng lahat. Nang dumapo ang tingin niya kay Maybelle, isang kislap ng purong galit ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang malamig na pagwawalang bahala. Anong karapatan mong makialam sa pamilya namin? Sabi ni Doña Elvira. Ang boses ay mababa ngunit mabigat, bawat salita ay isang banta. Ma, kailangan ni Mateo ng dugo, simula ni Marco. At sa tingin mo, ang dugo ng babaeng ito ang solusyon, putol ni Doña Elvira, na para bang isang nakakadiring bagay ang kanyang tinutukoy. Huwag kang mag-alala, anak. Nagawa ko na ng paraan. May helicopter na papunta rito, dala ang dugo mula sa Red Cross main branch. Pero umiling ang doktor. Ma'am, with all due respect, baka hindi na umabot. Kailangan na po niya ngayon. Tumingin ang doktor kay Maybelle. Wala namang masama kung susubukan natin. Isang mabilis na blood typing test lang naman. Sumimangot si Doña Elvira, halatang hindi natutuwa na may sumasalungat sa kanya. Ngunit sa harap ng doktor at sa kritikal na sitwasyon, wala siyang nagawa kundi ang manahimik, kahit pa ang mga mata niya ay tila gustong tunawin si Maybelle sa kinatatayuan nito. Walang nagsalita habang kinukuhanan ng dugo si Maybelle. Ang 10 minuto ng paghihintay ay parang isang buong araw. Si Marco ay palakad-lakad, hindi mapakali. Si Isabela ay nakaupo sa isang sulok, umiiyak ng tahimik. Si Doña Elvira ay nakatayo na parang isang reyna, nakahalukip-kip, nagmamasid. At si Maybelle, nakaupo lang, nakayuko, dinarasal ang lahat ng santo na alam niya. Sa wakas, lumabas ang isang medtech, dala ang isang maliit na papel. Inabot niya ito sa doktor. Binasa ito ng doktor at bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata sa sorpresa. Itinaas niya ang kanyang tingin sa kanilang lahat, lalo na kay Maybelle. This is unexpected, sabi ng doktor, hindi maitago ang pagkamangha. Perfect match. Negative. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Napaangat ng tingin si Maybelle, at sa gitna ng kanyang mga luhang nag-uunahan sa pagpatak, isang maliit na ngiti ng tagumpay at pag-asa ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Marco naman ay napahinto sa paglalakad. Tinitigan niya si Maybelle, pagkatapos ay ang kanyang ina.
Ang mga piraso ng isang palaisipan na ayaw niyang buuin ay nagsisimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Isang perpektong tugma. Isang bihirang pagkakataon. O baka naman hindi ito pagkakataon lang. Ang pakiramdam ng dugo na umaalis sa kanyang katawan ay pamilyar. Ganoon din ang naramdaman niya 10 taon na ang nakalipas, isang panghihina, isang pagkaubos. Ngunit ngayon may pagkakaiba. Noon, ang dugo ay nawala kasama ng isang buhay. Ngayon, ang dugo ay umaalis para magbigay ng buhay. Habang nakahiga siya sa higaan at nakakabit ang dextrose pagkatapos ng blood transfusion, ang isip ni Maybelle ay nasa kabilang kwarto lamang. Nandoon si Mateo, ligtas na, natutulog. Ang dugo niya, ang mismong dugong dumadaloy din sa mga ugat ni Liana, ay dumadaloy na rin ngayon sa katawan ng batang iyon. Hindi na ito isang hinala. Para sa kanya, isa na itong katotohanang mas matibay pa sa anumang resulta ng laboratorio. Nang payagan na siyang tumayo, ang una niyang ginawa ay maglakad papunta sa private room kung saan inilipat si Mateo. Maingat niyang binuksan ang pinto. Sa loob, tahimik maliban sa mahinang tunog ng mga makina na nakakabit sa bata. Wala si Marco. Wala si Isabella. Wala si Doña Elvira. Silang dalawa lang. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas na halos marinig na niya ito. Pinagmasdan niya ang natutulog na mukha ni Mateo. Ang mahahabang pilik mata. Ang bahagyang nakaawang na mga labi. Ang pamilyar na hugis ng ilong. At doon, sa gilid ng kanang kilay, ang maliit na nunal. Ang eksaktong nunal na mayroon din si Liana. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kanyang kamay. Hindi niya napigilan ang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig, at hinaplos ng marahan ang hangin, ilang pulgada lang mula sa buhok ng bata. Isang haplos na hindi niya naibigay 10 taon na ang nakalipas. Anak ti. Bulong niya sa hangin, isang salitang matagal ng kinikimkim ng kanyang puso. Ang isang dekada ng pagluluksa ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang butas sa kanyang dibdib ay nagsimulang makaramdam ng isang bagay na hindi sakit, kundi pananabik. Isang pagkauhaw na makilala ang batang ito, na mabawi ang mga taon na ninakaw sa kanila. Ang ganda ng tanawin, hindi silence. Bah! Isang boses, malamig at matigas, ang bumasag sa sagradong sandali. Napatalon si Maybelle sa gulat. Sa may pintuan, nakatayo si Doña Elvira Villanueva. Ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harapan, na para bang isang reynang nagmamasid sa isang pulubi na naligaw sa kanyang palasyo. Mabilis na pinunasan ni Maybelle ang kanyang mga luha. Yumuko siya, hindi makatingin ng diretso sa matandang babae. Pasensya na po. Tiningnan ko lang po kung ayos na siya, mahina niyang sabi. Naglakad si Doña Elvira papasok sa kwarto, ang takong ng kanyang sapatos ay marahang tumutunog sa sahig. Tumigil ito sa tabi ni Maybelle, ngunit ang tingin nito ay nasa natutulog na apo. Ayos na siya. Salamat sa'yo, sabi nito, ngunit ang tono ay walang bahid ng anumang pasasalamat. Tila isa lamang itong katotohanang kailangan niyang banggitin. Malaki ang utang na loob namin sa'yo. At ang mga Villanueva, marunong kaming magbayad ng utang. Mula sa kanyang mamahaling handbag, kumuha si Doña Elvira ng isang puting sobre. Inabot niya ito kay Maybelle. Ano po ito? Tanong ni Maybelle, kahit alam na niya ang laman. Isang tseke. Sapat na halaga para makapagsimula ka ng bago mong buhay. Sa ibang lugar. Malayo dito, sabi ni Doña Elvira, ang mga salita ay malinaw at direkta. Bayad para sa dugo mo at bayad para sa pananahimik mo. Tinitigan ni Maybelle ang sobre, pagkatapos ay ang mukha ni Doña Elvira. Ang matandang babae ay hindi man lang kumukurap. Ito na iyon. Ito ang simula ng laban. Alam ni Maybelle na ang bawat kilos at salita niya ngayon ang magtatakda ng kanyang kapalaran. Humugot siya ng isang malalim na hininga, hinanap ang lakas ng loob na hindi niya alam na mayroon pala siya. Hindi ko po kailangan yan, sabi niya, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Bahagyang itinaas ni Doña Elvira ang kanyang kilay. Talaga? Huwag kang magpakasanta, Hija. Lahat ng tao ay may presyo. Hindi po ako santa, sagot ni Maybelle, sa wakas ay nagkaroon ng lakas na salubungin ang mga mata nito. Isa po akong ina. Isang munting ngisi ang sumilay sa labi ni Doña Elvira, isang ngising puno ng pang-iinsulto.
Ina ka ni Liana. At hanggang doon na lang iyon. Huwag mong pangarapin ang hindi sayo. Ang gusto ko lang po malaman ay ang katotohanan, giit ni Maybelle. Ang katotohanan? Tumawa ng mahina si Doña Elvira. Ang katotohanan ay iniwan mo ang anak ko 10 taon na ang nakalipas para sumama sa ibang lalaki. Ang katotohanan ay pinabayaan mo ang anak mong si Mateo. At ang katotohanan ay wala kang karapatan na bumalik ngayon para guluhin ang buhay namin. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ngunit hindi na natinag si Maybelle. Ang sakit ay nagbigay sa kanya ng kalasag. Hindi po iyan ang katotohanang alam ko. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maybelle ang pagbabago sa ekspresyon ni Doña Elvira. Isang kislap ng inis ng pagkawala ng kontrol. Kinuha ni Maybelle ang sobre at sa harap mismo ng matandang babae, dahan-dahan niya itong pinunit sa gitna. Hindi nabibili ang pagiging ina, sabi niya habang hinahayaan niyang mahulog ang mga piraso ng tseke sa sahig. At hindi rin nabibili ang katotohanan. Nanlisik ang mga mata ni Doña Elvira. Ang maskara ng pagiging kalmado ay tuluyan ng nabakbak. Matapang ka. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ang tapang mo, banta nito, ang boses ay mababa at puno ng lason. Hindi mo kilala ang binabangga mo, babae. Sa isang salita ko lang, kaya kong gawing impyerno ang buhay mo at ng anak mo. Ang munti mong panaderya, ang tinitirhan ninyo lahat yan, kayang-kaya kong bawiin sa'yo. Hindi umimik si Maybelle. Pinanatili niya ang kanyang tindig. Lumayo ka sa pamilya ko. Kalimutan mo na nakita mo si Mateo. Ito ang una at huling babala ko sa'yo, sabi ni Doña Elvira bago ito tumalikod at nagmamartsang lumabas ng kwarto. Iniwan si Maybelle na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit at determinasyon. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Kinabukasan, pagkatapos ihatid si Liana, bumalik si Maybelle sa Hiraya Bakery. Ngunit isang hindi inaasahang tanawin ang sumalubong sa kanya. Isang sasakyan ng City Hall ang nakaparada sa tapat. At sa loob ng kanyang maliit na tindahan, may 2 lalaking nakauniporme, mga sanitation inspector, na maihawak na checklist at kinakausap ang kanyang mga tauhan. Good morning, ma'am, sabi ng isa sa mga inspektor, na halatang siya ang pinuno. Kayo po ba si Maybelle Santos, ang may-ari? Opo, ako nga po. Ano po to? May natanggap po kaming anonymous complaint tungkol sa kalinisan ng inyong bakery, ma'am, sabi ng lalaki, hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Kailangan naming magsagawa ng isang surprise inspection. Nanlamig ang buong katawan ni Maybelle. Ang mga salita ni Doña Elvira ay umalinggaw sa kanyang isipan. Sa isang salita ko lang, kaya kong gawing impyerno ang buhay mo. Ito na. Sinimulan na niya. Ang babala ni Doña Elvira ay hindi isang hungkag na banta. Ito ay isang pangako. Ang e-surprise inspection ay simula pa lamang. Sa sumunod na linggo, ang Hiraya Bakery ay dumanas ng sunod-sunod na kamalasan na halatang halata nang hindi nagkataon lang. Una, ang mga inspektor ay nag-issue ng isang listahan ng mga T-violation, isang maliit na bitak sa baldosa sa sahig, isang gripo na bahagyang tumutulo, mga bagay na dati hindi pinapansin. Ngunit ngayon ay pinalaki at ginawang basehan para sa isang malaking multa. Pagkatapos, ang 2 sa kanyang pinakamalalaking kliyente, mga hotel na regular na kumukuha ng tinapay, ay biglang tumawag para kanselahin ang kanilang mga kontrata, walang malinaw na dahilan. Ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ang dating masayang sigla sa loob ng panaderya ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan na para bang isang madilim na ulap ang nakabitin sa ibabaw nila. Gabi-gabi, pagkatapos patulugin si Liana, uupo si Maybelle sa harap ng kanyang maliit na lamesa, paglalaruan ang mga numero sa kanyang ledger book. Ang kita ay bumabagsak. Ang gastos ay tumataas. Ang ipon niya ay unti-unting naubos. Ang pag-asang sinisimbolo ng pangalan ng kanyang bakery ay tila isang malupit na biro. Alam niya kung sino ang may kagagawa nito. Si Doña Elvira. Pinipilipit siya nito, dahan-dahan, hinihintay siyang sumuko at masira. Isang gabi, habang nakatitig sa kisame, hindi na niya kinaya. Ang mga luha ng desperasyon ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi siya pwedeng matalo. Hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa katotohanan. Kung susuko siya ngayon, hahayaan niyang manalo ang kasinungalingan.
Hahayaan niyang manatiling isang estranghero ang kanyang sariling anak. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang desperado. Isang ideyang mapanganib. Hindi niya kayang labanan ang pera at kapangyarihan ng mga Villanueva. Ang mga abogado, ang mga koneksyon, lahat ay nasa panig nila. Kailangan niya ng isang sandata na hindi kayang bilhin o impluwensyahan. Isang bagay na hindi maikakaila. Ang katotohanan mismo. Ebidensya. Kinabukasan, may bago ng determinasyon sa kanyang mga mata. Muli siyang bumalik sa coffee shop sa tapat ng Brentwood International School. Ngunit ngayon, hindi lang siya isang nagmamasid. Mayroon siyang misyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tasa ng kape. Ang puso niya ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Nakita niya si Mateo na lumabas kasama ang ibang mga bata. Salamat sa Diyos, mukha na itong malusog. Tumatawa na ito kasama ang isang kaklase. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Maybelle. At pagkatapos ay nawala ito, napalitan ng tensyon. Ito na. Humigop siya ng huling lakas ng loob at tumayo. Naglakad siya papalapit sa gate na para bang may hinihintay. Sakto namang naglalakad si Mateo at ang kaibigan nito papalabas, patungo sa isang bench na malapit sa kinatatayuan niya. Ito na ang pagkakataon. Habang papalapit ang mga bata, sinadya niyang mataranta. Kunwari may hinahanap sa kanyang bag, ibinagsak niya ang kanyang pitaka sa sahig, at kumalat ang ilang barya. Ay, nako, sabi niya, sapat lang para marinig ng mga bata. Yumuko siya para pulutin ang mga barya, at sa pagkakataong iyon, aksidente, siyang bahagyang bumangga kay Mateo. Ay, sorry, iho. Okay lang po, sabi ng bata na bahagyang napaatras. Sa mabilis na sandaling iyon, ang mga daliri ni Maybelle ay parang may sariling isip. Habang nagkukunwaring pinapagpagan ang balikat ng bata bilang paghingi ng paumanhin, mabilis niyang nakuha ang ilang hibla ng buhok na nalaglag sa kwelyo ng uniforme nito. Isinara niya ang kanyang palad, ang mga hibla ng buhok ay tila mga gintong sinulid, ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Salamat, iho. Ingat kayo, sabi niya, ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata dahil sa tindi ng kaba. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo, hindi na lumingon pa. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa kanyang katinuan. Ipinunta niya ang mga hibla ng buhok, kasama ang sample mula sa kanyang sariling suklay, sa isang maliit at hindi kilalang diagnostic clinic sa kabilang lungsod. Ang bayad ay halos umubo sa natitira niyang pera, ngunit isinugal na niya ang lahat. 1 week, ma'am, sabi ng babae sa reception. Ang isang linggong iyon ay parang isang taon. Bawat tunog ng telepono ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Bawat sulat na dumarating ay kinatatakutan niyang baka mula sa City Hall o sa bangko. Ang Hiraya Bakery ay unti-unti nang namamatay at wala siyang magawa kundi ang maghintay. At sa wakas, dumating ang tawag. Ma'am Santos, available na po for pick-up ang results niyo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Iniwan niya ang panaderya sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan at sumakay ng bus. Ang buong biyahe, ang mga kamay niya ay malamig at pawisan. Paano kung nagkamali siya? Paano kung isa lang itong malaking kahibangan? Paano kung pagkatapos ng lahat ng ito, wala siyang mapatunayan? Nang hawak na niya ang selyadong brown na sobre, hindi siya makahinga. Naglakad siya papunta sa isang maliit na parke sa malapit at naupo sa isang bakanting bench. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang dahan-dahan niyang binubuksan ang sobre. Inilabas niya ang isang papel. Puno ito ng mga numero at teknikal na salita na hindi niya maintindihan. Hinanap ng kanyang mga mata ang huling linya. Ang konklusyon. At doon, nakalimbag sa itim na tinta, ang mga salitang magbabago sa lahat. Result: the alleged mother, Maybelle Santos, cannot be excluded as the biological mother of the child, Mateo Villanueva. Probability, maternity, 99.9%. Napahawak si Maybelle sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Ngunit ang mga luha ay hindi na napigilan. Dumaloy ang mga ito ng walang tigil, mga luha ng sakit, ng galit, ng 10 taong pagluluksa, at higit sa lahat, ng pagkatuklas sa isang napakalaking katotohanan. Hindi siya nababaliw. Hindi ito isang pagkakataon.
Ang kanyang anak na lalaki ay buhay. At ninakaw ito sa kanya. Tumayo siya, ang mga luha ay pinupunasan ng likod ng kanyang palad. Ang babaeng desperado at takot kanina ay naglaho na. Ang naiiwan ay isang ina na may hawak na sandata. Isang inang handa ng makipagdigma. Sumakay siya ng taxi, ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi na mahalaga ang gastos. Saan po tayo, ma'am? Ibinigay niya ang address. Isang address na nakatatak na sa kanyang isipan, ang address ng sentro ng kapangyarihan ng mga Villanueva. Ang opisina ni Marco. Pagdating sa nagtataasang gusali, hindi niya pinansin ang tingin ng gwardiya. Naglakad siya diretso sa elevator at pinindot ang penthouse floor. Sinalubong siya ng sekretarya ni Marco. "Excuse me, ma'am, do you have an appointment?" Wala, sagot niya at nilagpasan ito. "Ma'am, bawal po." Binuksan niya ang malaking pinto ng opisina ni Marco nang walang katok-katok. Napaangat ng tingin si Marco mula sa mga papel na binabasa nito. Ang mukha niya ay puno ng pagkagulat at inis. "Maybelle? What are you doing here? Paano ka nakapasok?" Hindi siya nagsalita. Naglakad siya papalapit sa malaki at mamahaling mesa nito. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ng bigat ng 10 taong kasinungalingan. Kinuha niya ang papel mula sa sobre. Walang salita, walang emosyon. Inilapag niya ito ng malakas sa ibabaw ng mesa, sa harap mismo ni Marco. Ang tunog ay umalingaw sa tahimik at malawak na opisina. Tinitigan siya ni Marco, naguguluhan. Pagkatapos ay ibinaba nito ang tingin sa papel. Nagsalita si Maybelle, ang boses ay kalmado ngunit mailamig ng bakal. "Pag-usapan natin ang anak Marco." Ang papel na inilapag ni Maybelle sa mesa ni Marco ay hindi lang isang papel. Isa itong granada na sumabog sa gitna ng kanyang maayos at kontroladong mundo, winawasak ang bawat pader na itinayo niya sa loob ng 10 taon. Ang mga salita ay lumabo sa kanyang paningin. Ang mga numero ay umikot-ikot. Ngunit isang bagay ang malinaw na parang kristal, isang bagay na tila isang nagbabagang bakal na tumatak sa kanyang utak. Probability, maternity, 99.9%. Napaangat ang tingin niya kay Maybelle. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay hindi na ang babaeng umiiyak na nakita niya sa ospital. Ang mga mata nito ay tuyo, matatag, at may lamig na hindi niya pa kailanman nakita. Ito ang mga mata ng isang taong wala nang ikakatakot dahil nawala na ang lahat sa kanya. "Ano to?" "Isang biro," sabi ni Marco, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pagkabigla. "Saan mo nakuha to?" "Peke to, nagpagawa ka ng peking dokumento para makakuha ng pera sa akin." Hindi kumurap si Maybelle. "Alam nating pareho na hindi yan peke, Marco. Tingnan mo ang anak mo. Tingnan mo ang anak ko. At ngayon, tingnan mo ang papel na iyan." "Imposible," git niya, napatayo. "Ang anak nating lalaki patay na." Sinabi ng doktor. "Sinong doktor?" putol ni Maybelle. "Ang doktor na binayaran ng nanay mo." Isang malakas na sampal. Mas malakas pa sa pisikal na sampal. Itinuro niya ang pinto. "Umalis ka na. Get out of the office. Bago pa kita ipatawag sa security." Ngunit hindi na tinag si Maybelle. "Sige, ipatawag mo sila. O kaya naman, ipagawa mo ang sarili mong fit test. Iyan ang hindi mo kayang gawin, di ba? Dahil natatakot ka sa katotohanan. Natatakot kang malaman na sa loob ng 10 taon, nabuhay ka sa isang kasinungalingan." Tumalikod si Maybelle at naglakad palabas ng opisina, iniwan si Marco na nakatayo, nanginginig, habang ang buong mundo niya ay unti-unting gumuho. Ang biyahe pa uwi ay isang malabong panaginip. Ang SAT test result ay nasa passenger seat, na para bang isang pasaherong tahimik na nang aakusa. Paulit-ulit na umalinggaw sa isip niya ang mga salita ni Maybelle, at ang mga imahe ng nakaraan. Ang dugo sa ospital. Ang pagkakahawig ng mga bata. Ang determinasyon sa mga mata ni Maybelle. Ang lahat ng ito ay sumasalungat sa kwentong 10 taon niyang pinaniwalaan. Ang kwento na isinalaysay ng kanyang ina. Pagpasok niya sa mansyon, dumiretso siya sa library kung saan niya alam na naroon ang kanyang ina, nagbabasa ng libro. Hindi na siya kumatok. Pabalang niyang binuksan ang pinto. Napatingin si Doña Elvira, bahagyang nagulat. "Marco."
Ang aga mo yata. Hindi siya sumagot. Naglakad siya papalapit at inihagis ang papel sa mesang nasa pagitan nila. Ano to, ma? Kinuha ni Doña Elvira ang papel. Tinitigan ito, at sa isang saglit, nakita ni Marco ang isang kislap ng pagkataranta sa mga mata nito, bago ito napalitan ng isang perpektong maskara ng kalungkutan at pagkaawa. Diyos ko, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Ginawa niya talaga? Ang babaeng yan walang kapaguran sa paninira sa atin. Ma, sagutin niyo ako. Totoo ba to? Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay nag-echo sa tahimik na silid. Biglang tumayo si Doña Elvira. Ang mga mata nito ay biglang napuno ng luha. Anak, paano mo nagagawang pagdudahan ang sarili mong ina? Ako. Pagsisinungalingan kita. Hinawakan nito ang kanyang braso. Marco, isipin mo. Saan siya kumuha ng pera para sa ganito kamahal na test? Sinong tumutulong sa kanya? Hindi kaya may iba siyang motibo? Ginagamit niya ang mga bata para sirain tayo. Para sirain ang pamilya mo, ang pagsasama ninyo ni Isabela. Ang galing ng kanyang ina. Sa isang iglap, siya na ang naging biktima. Siya na ang inaapi. At si Marco muli ay nalito. Gusto niyang paniwalaan ang ina niya. Mas madaling paniwalaan na si Maybelle ay masama, kaysa tanggapin na ang sarili niyang ina ang nagsinungaling sa kanya. Ngunit ang 99.9% ay hindi nagsisinungaling. Kailangan kong malaman ang totoo, sabi niya, ang boses ay mas mahina na, puno ng pagod. Umalis siya sa library, iniwan ang kanyang ina na umiiyak. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Pumunta siya sa kanyang study at ibinuhos ang isang baso ng alak. Tinitigan niya ang bintana, ang dilim sa labas ay refleksyon ng dilim sa loob niya. Maya-maya, pumasok si Isabela. Maingat ang bawat hakbang. Darling, I heard you shouting. Okay ka lang ba? Tumingin si Marco sa asawa. Sa mga nagdaang araw, napansin niya ang kakaibang pananahimik nito. Palagi itong umiiwas sa usapan tungkol kay Maybelle. Palagi itong nag-iba ng topic. Nakita mo na ba to? Tanong ni Marco, itinuro ang papel na dala-dala pa rin niya. Kinuha ito ni Isabela. Binasa. Nakita ni Marco kung paano ito namutla, kung paano nito iniwas ang tingin sa kanya. Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang niya yan, sabi ni Isabela, ngunit ang boses ay walang kasiguraduhan. Isabela, sabi ni Marco, lumapit siya at hinawakan ito sa balikat, pinilit na tumingin sa kanya. Mula pa noong party. Nakita mo ang pagkakahawig nila. Nakita mo siya sa ospital. Sa buong panahong ito, ano ang nasa isip mo? Sabihin mo sa akin ang totoo. Nag-iwas ng tingin si Isabela. Hindi ko alam, Marco. Naguguluhan din ako. Huwag mong sabihing hindi mo alam, giit ni Marco, ang boses ay muling tumataas. May alam ka. May nararamdaman kang mali, pero hindi ka nagsasalita. Bakit? Hindi sumagot si Isabela. Nagsimula itong umiyak. At sa kanyang pananahimik, sa kanyang mga luha, nakahanap si Marco ng isang bagong hinala. Ang pagdududa na hindi niya kayang itutok ng buo sa kanyang ina ay biglang nagkaroon ng bagong paglalagyan. Baka hindi alam ni Mama ang lahat. Baka si Isabela baka may nalaman siya at itinago niya sa akin. Isang bagong alon ng pagkabigo at galit ang bumalot sa kanya. Hindi na niya alam kung sino ang paniniwalaan. Pakiramdam niya ay lahat ng tao sa paligid niya ay may itinatagong sikreto. Hiniwalayan niya si Isabela at naglakad papunta sa isang lumang estante sa isang sulok ng kanyang study. Isang estante na puno ng mga lumang kahon, mga alaalang matagal na niyang hindi binubuksan. Hinila niya ang isang kahon na may markang I bago ang lahat. Puno ito ng mga lumang gamit mula sa panahon nila ni Maybelle. Mga tiket sa scene, mga tuyong bulaklak at mga litrato. Kinuha niya ang isang pamilyar na litrato, si Maybelle, nakangiti ng malapad, buntis, at masayang masaya. Ilang beses na niyang nakita ang litratong ito. Ngunit ngayon lang niya naisipang baliktarin ito. At doon, sa likod ng kupas na litrato, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Maybelle, ang mga salitang tuluyang wawasak sa huling piraso ng kasinungalingang pinanghahawakan niya. Para sa ating kambal, mahal ko. Kambal. Alam niya. Alam ni Maybelle mula pa noon na kambal ang dinadala niya.
Ang katotohanang iyon ay direktang sumasalungat sa lahat ng sinabi ng kanyang ina. Nabitawan ni Marco ang litrato. Napasandal siya sa estante, ang kanyang mga tuhod ay nanghina, ang kanyang paghinga ay nahinto. Ang kasinungalingan ay hindi na isang hinala. Ito ay isang katotohanang nakasulat sa isang pirasong papel at nakaukit sa isang lumang litrato. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng paghaharap nila ni Marco, ngunit walang nangyari. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa mga banta ni Doña Elvira. Umasa si Maybelle na pagkatapos makita ang resulta ng fit test, kikilos si Marco. Tatawag. Magtatanong. Gagawa ng paraan. Ngunit wala. Ang tanging natanggap niya ay ang patuloy na panggigipit sa kanyang negosyo. Ang mga inspektor ay bumalik na may dalang i-closure notice dahil sa hindi niya pagbabayad ng multa. Ang mga natitira niyang kliyente ay isa-isang nawala. Ang dating masiglang Hiraya Bakery ay naging isang malungkot na lugar na dinadalaw na lang ng alikabok at ng mga anino ng nakaraan. Sa kabila ng lahat, kumapit si Maybelle sa ebidensyang hawak niya. Iyon ang kanyang alas. Ngunit habang lumilipas ang mga araw at nananatiling tahimik si Marco, nagsimulang mag-ugat ang isang masakit na pagdududa sa kanyang puso. Paano kung wala siyang pakialam? Paano kung kahit alam na niya ang totoo, mas pinili pa rin niya ang kanyang marangyang buhay? Paano kung sa huli, talo pa rin ako? Isang hapon, habang nag-iisa siya sa loob ng panaderya, pinipilit na gumawa ng tinapay kahit alam niyang halos wala nang bibili, isang babae ang pumasok. Hindi ito mukhang customer. Nakapormal itong kasuotan at may dalang isang abogadong tingnan. Good afternoon. Are you Las Maybelle Santos? Opo, sagot niya, kinakabahan. I'm from Gihile. We're here to inform you that your business loan has been called in. You have 48 hours to pay the full outstanding balance, sabi ng babae. Ang boses ay walang emosyon habang inilalapag ang isang makapal na sobre sa counter. Nanlamig ang buong katawan ni Maybelle. Ang business loan, ito ang ginamit niyang puhunan para palakihin ang Hiraya Bakery. Buwan-buwan siyang nagbabayad ng maayos. Bakit biglang sisingilin ng buo? Pero bakit po? Maayos po ang pagbabayad ko, nanginginig niyang sabi. Nasa kontrata po, ma'am. The bank reserves the right to call in the loan under certain conditions. And based on our recent assessment, your business is no longer profitable. It's a risk, paliwanag ng babae bago tumalikod at umalis. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkagulat, isang lalaki naman ang dumating. Ang may-ari ng pwestong inuupahan niya. Isang matandang lalaki na dati mabait sa kanya. Ngayon, ang mukha nito ay seryoso at hindi siya tinitingnan sa mata. Maybelle, Ija, simula nito. Pasensya na. Pero kailangan nyo nang lisanin ang pwesto sa katapusan ng linggo. Po. Tito Romy, bakit po? Nakapagbayad na po ako para sa buwang ito. Umiling ang matanda. May iba nang kumuha ng pwesto. Nag-alok ng mas malaking bayad. 3 taong upa, binayaran ng buo. Cash. Pasensya na talaga, Ija. Kailangan ko rin ng pera. Sa isang araw, gumuho ang lahat. Ang utang sa bangko. Ang pagpapaalis sa pwesto. Ang Hiraya Bakery, ang bunga ng kanyang dugot pawis, ang pundasyon ng buhay nilang mag-ina, ay binura na parang isang sulat sa buhangin. Alam niya. Alam niya kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Ito ang huling ganti ni Doña Elvira. Ang pinal na dago. Dahil hindi siya sumuko, sisirain siya nito ng tuluyan. Sa galit at desperasyon, kinuha ni Maybelle ang kanyang cellphone at tinawagan si Marco. Ring lang ito ng ring. Walang sumasagot. Tinawagan niya ulit. At ulit. At ulit. Sa ika-10 pagtawag, isang operator ang sumagot. The number you have dialed is no longer in service. Pinatay na nito ang numero. Pinuputol na nito ang huling tulay na nag-uugnay sa kanila. Iyon na iyon. Ang sagot na hinihintay niya. Mas pinili ni Marco ang kanyang pamilya. Mas pinili niya ang katahimikan. Mas pinili niyang talikuran ang katotohanan at sila. Sa wakas, napagtanto niya. Ang test ay hindi isang sandata. Isa lang itong piraso ng papel laban sa kapangyarihan ng isang pamilyang kayang bilhin ang lahat,
pati na ang katahimikan at kasinungalingan. Umupo siya sa sahig sa gitna ng kanyang walang lamang panaderya. Ang amoy ng bagong lutong tinapay ay napalitan na ng amoy ng pagkatalo. Tinitigan niya ang karatula na nakasabit pa sa dingding, Hiraya Bakery. Hiraya. Pag-asa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan na mabilis na naging isang hikbi at pagkatapos ay isang malakas na hagulgol ng sakit at kabiguan. Lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang isinakripisyo lahat ay nawala. Wala na siyang negosyo. Wala na silang tirahan. At ang pinakamasakit sa lahat, wala na siyang pag-asang mabuo ang kanyang pamilya. Talo na siya. Biglang bumukas ang pinto. Si Liana, kagagaling lang sa eskwela, pumasok na may dalang ngiti. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na nawala nang makita ang kanyang inang nakaupo sa sahig, umiiyak, napapaligiran ng mga kahon na naglalaman ng mga gamit nila. Mama, mahinang tanong nito. Mabilis na pinunasan ni Maybelle ang kanyang mga luha. Pilit siyang ngumiti. Anak, andyan ka na pala. Lumapit si Liana. Hindi ito nagtanong. Hindi ito umiyak. Sa halip, umupo ito sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing naiintindihan nito ang lahat kahit hindi niya pa alam ang buong kwento. Okay lang po, Mama, bulong ni Liana sa kanyang tainga, ang boses ay matatag para sa isang 10 taong gulang. Magsisimula po tayo ulit. Sa mga bisig ng kanyang anak, nahanap ni Maybelle ang isang katotohanan. Maaaring nawala sa kanya ang kanyang negosyo, ang kanyang bahay, at ang pangarap niya para kay Mateo. Ngunit may isang bagay na hindi kayang kunin sa kanya ni Numan. Ang pagiging ina niya kay Liana. Ngunit habang yakap niya ang kanyang anak, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone. Mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang maikling pangungusap, mga salitang tila isinulat sa yelo. Sinabi ko sa'yo. Huwag mo akong subukan. Si Doña Elvira. Ang huling insulto. Ngunit sa halip na matakot, isang apoy ang biglang nag-alab sa dibdib ni Maybelle. Ang apoy ng isang inang wala nang mawawala pa. Ang pag-ibig niya kay Liana ang nagbigay sa kanya ng lakas para bumangon. At ang pagmamahal niya para sa ninakaw na si Mateo ang magbibigay sa kanya ng dahilan para lumaban hanggang sa huli. Tumingala siya, ang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang. Ang litrato ni Maybelle ay nanginginig sa mga kamay ni Marco. Para sa ating kambal. Ang 4 na salitang iyon ay mas matibay pa sa 1,000 city test. Ito ay isang tinig mula sa nakaraan, isang katotohanang isinulat sa panahon ng pag-asa at pag-ibig, bago pa man ito lamunin ng mga kasinungalingan. Ibinaba niya ang kanyang telepono pagkatapos subukang tawagan ang dati niyang numero. No longer in service. Isang kilos na halatang halata. Isang kilos na nagpapatunay na ayaw na niyang maabala. Ngunit hindi niya alam na ang katahimikang iyon ay hindi katahimikan ng pagwawalang bahala, kundi katahimikan ng isang taong nasa gitna ng digmaan sa sarili niyang isipan. Ang mga nagdaang araw ay isang impyerno para kay Marco. Sa araw, kailangan niyang magsuot ng maskara ng isang siyi, ng isang asawa, ng isang ama. Ngunit sa gabi, binabagabag siya ng mga tanong. Pinilit niyang iugat ang lahat sa galit, galit kay Maybelle sa pagbabalik nito, galit sa sarili sa pagdududa sa kanyang ina. Ngunit ang litrato at ang test ay parang mga matatalas na bubog na sumusugat sa bawat kasinungalingang kanyang pinanghahawakan. Darling. Pumasok si Isabela sa study, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa likod ng pag-aalalang iyon, nakita ni Marco ang takot. Ang takot ng isang taong may itinatago. Anong nangyari? Bakit mo siya pinuntahan? Tanong ni Marco, hindi tinutukoy kung sino dahil alam niyang alam na ni Isabela. Sino? Si Maybelle, pagmamaang-maangan nito. Huwag na tayong maglokohan, Isabela, sigaw ni Marco, ang boses ay puno ng pagod at galit. Alam kong may alam ka. Ang pananahimik mo mas maingay pa kaysa sa sigaw. Sabihin mo sa akin. Alam mo, di ba? Alam mong buhay ang anak ko. Nagsimulang umiyak si Isabela, isang reaksyong nakasanayan na ni Marco. Ngunit ngayon, ang mga luha nito ay hindi na nakakakuha ng kanyang simpatya. Hindi ko alam, Marco. Maniwala ka sa akin.
Magsinungaling ka pa. Lumapit si Marco, ang mga mata ay nanlilisik. Hinawakan niya ito sa braso, hindi mahigpit, ngunit sapat para maramdaman nito ang kanyang desperasyon. Kailan mo pa nalaman? Noong nasa ospital tayo. Noong party. O baka mas matagal pa? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang pagpupumilit ni Marco, ang desperasyon sa kanyang mga mata, ay tila bumasag sa pader na itinayo ni Isabela. Napahagulgol ito, hindi na isang peking pag-iyak, kundi isang tunay na pagsuko. Narinig ko sila. Bulong nito sa gitna ng mga hikbi. Sila ng mama mo ilang taon na ang nakalipas. Natigilan si Marco. Ano ang narinig mo? Nag-aaway sila tungkol sa'yo, tungkol sa pag-alis mo sa probinsya. Sinabi ni mama na tama lang ang ginawa niya, na tama lang na paghiwalayin kayo dahil hindi na babagay sa pamilya natin ang isang babaeng tulad ni Maybelle, pag-amin ni Isabela. At nabanggit niya ang pagkawala ng isa sa kambal. Isang malamig na yelo ang bumalot sa puso ni Marco. Parang isang eksena sa isang pelikula kung saan ang lahat ay nag-slow motion. Ang bawat salita ni Isabela ay isang kumpirmasyon sa bangungot na unti-unti niyang tinatanggap. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Marco, ang boses ay mahina na, halos isang bulong. Bakit mo itinago, Isabela? Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha at takot. Dahil natakot ako. Natakot akong mawala ka sa akin. Alam kong mahal na mahal mo pa rin siya. Naisip ko na kung malalaman mo ang totoo, babalikan mo siya. Iiwan mo kami ni Mateo. Marco, mahal kita. Ginawa ko lang yon para protektahan ang pamilya natin. Ang pamilya natin? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Ang pamilya natin ay itinayo sa isang napakalaking kasinungalingan. Kasabay noon, tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang personal assistant. Sir, sabi nito sa kabilang linya, ang boses ay nag-aalangan. May masama po akong balita. Tungkol po kay Inmas Maybelle Santos. Ano iyon? Ang bakery po niya, sir, ipinasara na ng City Hall. At ang bangko po, hinahabol siya para sa kanyang loan. At ang pwesto pinaalis na po siya. Ang bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Marco. Ito na iyon. Ang ginawa ng kanyang ina. Ang sinabi nitong biaayusin niya ang lahat. Ang pagputol niya sa linya ng telepono ay hindi para protektahan ang sarili, kundi para bigyan ng daan ang demolisyon na ito. Isang nakakakilabot na katotohanan ang bumagsak sa kanya. Habang siya ay naguguluhan at nag-aalinlangan, ang kanyang ina ay kumikilos na, sinisira ang buhay ng babaeng dapat niyang protektahan. Ang babaeng ina ng pareho niyang anak. Ang kasalanan ng kanyang pananahimik, ay kasing bigat ng kasalanan ng kanyang ina. Walang salita, binitiwan niya si Isabela. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Saan ka pupunta? Humahabol na tanong ni Isabela. Sa lugar kung saan ako dapat naroon 10 taon na ang nakalipas. Nagmaneho siya na parang isang taong hinahabol ng demonyo. Ang isip niya ay naglalakbay pabalik sa nakaraan, ang mga pangako niya kay Maybelle sa ilalim ng puno ng mangga, ang mga pangarap nilang sabay na binuo. Lahat ng iyon ay tinapakan at winasak, hindi ng tadhana, kundi ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Pumarada siya sa tapat ng Hiraya Bakery. O kung ano ang natira rito. Ang karatula ay wala na. Ang mga salamin ay marumi. Sa loob, nakita niya ang 2 anino na kumikilos. Si Maybelle at si Liana. Nagliligpit sila ng mga gamit, isinasalansan ang kanilang buhay sa loob ng mga karton. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Maybelle, ngunit nakita rin niya ang isang bagay na bago, isang katatagan. Isang determinasyong hindi niya nakita noon. Ang eksenang iyon ang tuluyang bumasag sa puso ni Marco. Lumabas siya ng kotse. Bawat hakbang papalapit sa pinto ng panaderya ay isang hakbang ng pagsisisi. Huminto siya sa may pintuan, pinanood ang mag-inang nagtutulungan sa gitna ng kanilang mga naguhong pangarap. Sa wakas, naramdaman ni Maybelle ang kanyang presensya. Lumingon ito. Ang mga mata nito ay hindi nagpakita ng gulat o galit. Tanging pagod. Isang malalim na pagod. Naglakad si Marco papasok, ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay isang insulto sa kahirapan ng lugar. Huminto siya sa harapan ni Maybelle.
Walang mga salitang sapat para punan ang 10 taon ng sakit at kasinungalingan. Kaya sinabi niya ang tanging mga salitang mayroon siya. Mga salitang huli na, ngunit kailangang sabihin. Maybelle D. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi na hindi niya na kayang itago. Patawarin mo ako. Ang salitang ipatawad ay binitawan ni Marco sa hangin, at nanatili itong nakalutang sa pagitan nila ni Maybelle, mabigat at kulang. Alam niyang hindi sapat ang isang salita para burahin ang 10 taon ng sakit. Ang kailangan ay gawa. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Habang si Maybelle ay nakatayo pa ring tulala, tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Hanapan mo ako ng pinakamalinis at pinakaligtas na motel o inn sa lugar na yan. Ngayon na. At magpadala ka ng pagkain. Siguraduhin mong sapat para sa isang mag-ina. Pagkatapos ng tawag, hinarap niya si Maybelle. Halika na, sabi niya, ang boses ay mahinahon. Kailangan niya nang umalis dito. Hindi nagsalita si Maybelle, ngunit sumunod ito. Tinulungan niya itong buhatin ang mga kahon at isakay sa kanyang mamahaling sasakyan, isang kakatuwang tanawin ng dalawang magkaibang mundo na nagsalpukan. Si Liana, na kanina patahimik sa isang sulok, ay pumasok sa backseat. Ang mga mata ay naglalakbay mula sa ina patungo kay Marco, puno ng pagtataka. Ang biyahe ay tahimik. Si Marco ang nagmaneho patungo sa isang maliit, ngunit malinis na motel, ilang kanto lang ang layo. Siya mismo ang nagbuhat ng mga gamit papasok sa kwarto. Simple lang ang kwarto, 2 kama, isang maliit na banyo, isang telebisyon. Ngunit malinis ito. Ligtas. Dumating ang delivery ng pagkain. Inayos ito ni Marco sa maliit na mesa. Fried chicken, kanin, sopas. Mga simpleng pagkain. Kumain na muna kayo, sabi niya, hindi makatingin ang diretsyo kay Maybelle. Umupo ang mag-ina at nagsimulang kumain ng walang imik. Pinanood sila ni Marco. Pinanood niya kung paano sinubuan ni Maybelle si Liana, kung paano nito pinunasan ang gilid ng bibig ng anak. Mga kilos ng isang ina. Mga kilos na dapat sana inasaksihan din niya kay Mateo. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Nang matapos silang kumain, tumayo na siya. Magpahinga na kayo. Huwag kayong mag-alala, ligtas kayo dito. Babalik ako. Saan ka pupunta? Sa wakas ay tanong ni Maybelle, ang unang mga salitang binitiwan nito sa kanya. Tumingin si Marco sa mga mata nito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Maybelle ang determinasyon, ang galit, at ang pagsisising matagal nang nakakubli. Uwi ako, sabi niya. Para tapusin ang lahat ng ito. Ang pagmamaneho pabalik sa mansyon ay parang pagpunta sa isang digmaan. Ang bawat kalyeng kanyang nilikuan ay pamilyar, ngunit pakiramdam niya ay isa na siyang estranghero sa sarili niyang buhay. Ang mga pader ng mansyon na dati isimbolo ng kanyang tagumpay ay ngayon tila mga pader ng isang kulungan na itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Pagpasok niya, naabutan niya ang eksenang inaasahan niya. Ang hapunan. Nakaupo sa magkabilang dulo ng mahabang mesa si Doña Elvira at si Isabela. Si Mateo ay nasa gitna, tahimik na kumakain. Ang katahimikan ay mabigat. Ang kalansing ng mga kubyerto sa mga plato ang tanging maririnig. Umupo si Marco sa kanyang karaniwang pwesto. Hindi siya kumuha ng pagkain. Marco, darling, kumain ka na, sabi ni Isabela, ang boses ay nanginginig. Hindi siya pinansin ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Ang kanyang ina. Tapos na ang laro, ma, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Nabitawan ni Isabela ang kanyang tinidor. Napahinto sa pagnguya si Mateo. Si Doña Elvira ay dahan-dahang nagbaba ng kanyang kopita ng alak, ang mukha ay isang perpektong blankong maskara. Ano nang sinasabi mo, anak, tanong nito, na para bang wala siyang alam. Ngumiti si Marco, isang iting mapait. Ang pagpapanggap. Ang mga kasinungalingan. Ang pagsira sa buhay ng ibang tao. Sabi ko, tapos na. Hindi kita maintindihan, giit ng kanyang ina. Talaga? Tumayo si Marco. Kinuha niya ang kanyang wallet at inilabas mula rito ang isang nakatuping litrato, ang litrato ni Maybelle na may sulat sa likod. Inilapag niya ito sa mesa. Pagkatapos ay inilabas niya ang resulta ng health test. Inilapag niya ito sa tabi ng litrato.
Baka ito, maintindihan nyo, sabi niya. Tumingin siya kay Isabela. At para hindi na kayo mahirapang magsinungaling, umamin na sa akin si Isabela. Narinig niya kayo, ilang taon na ang nakalipas. Namutla si Doña Elvira. Sa wakas, nabasag ang kanyang pagkakalmado. Tumingin siya ng masama kay Isabela, isang tingin ng isang taksil. Marco, Mateo, anak, umakyat ka na muna sa kwarto mo. Utos ni Marco sa anak, ang boses ay malumanay. Naguguluhang tumayo si Mateo at sumunod. Nang makalayo na ang bata, ang katahimikan ay naging mas mabigat. Itigil niyo na to, ma, pag-ulit ni Marco. Alam ko na ang lahat. Lahat? Tumawa si Doña Elvira, isang tawang desperado. Wala kang alam, Marco. Ginawa ko lang ang lahat para sa'yo. Ang babaeng iyon, isa siyang hamak na panadera. Hindi siya nababagay sa'yo, sa pamilyang ito. Sisirain niya ang pangalan natin. Iniligtas kita sa kanya. Iniligtas, sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay sa wakas umalinggaw sa buong silid, puno ng 10 taong sakit at galit. Iniligtas niyo ako sa pamamagitan ng pagnanakaw sa sarili kong anak. Sa pamamagitan ng pagsira sa buhay ng nag-iisang babaeng minahal ko. Sa pamamagitan ng pagpapalaki sa akin sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Hindi yan pagliligtas, masakim yan. Pagkontrol yan. Minahal kita. Minahal kita kaya ko ginawa yon, giit ni Doña Elvira, napatayo na rin, ang mga mata ay nanlilisik. Hindi, sagot ni Marco. Ang pagmamahal ay hindi nananakit. Ang pagmamahal ay hindi nagnanakaw. Ang pagmamahal ay hindi nagsisinungaling. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Marco, nakita niyang natalo ang kanyang ina. Wala na itong maisagot. Ang reyna ay natanggalan ng korona, naiwang nakatayo sa gitna ng mga guho ng kanyang sariling kaharian. Napaupo ito pabalik sa kanyang silya, talunan. Humakbang palapit si Marco, ang kanyang anino ay bumabalot sa ina. Ang kanyang boses ay hindi na pasigaw. Ito ay malamig, pinal at hindi na mababali. May dalawa kayong pagpipilian, ma, sabi niya. Una, aaminin niyo ang lahat kay Maybelle. Ibabalik niyo ang lahat ng kinuha niyo sa kanya. Aayusin niyo ang gulong ito at haharapin natin to bilang isang pamilya, gaano man kasakit. O pangalawa, huminto siya, tinitigan ng diretsyo ang mga mata ng kanyang ina. Pangalawa, bukas na bukas din, aalis ako sa pamamahay na ito. Tatalikuran ko ang pangalang Villanueva at lahat ng yaman na kasama nito. At sisiguraduhin kong hindi mo na kailanman makikita pa ang dalawa mong apo. Pumili kayo. Ang katahimikan sa loob ng motel room pagkaalis ni Marco ay mas mabigat kaysa noong nandoon pa siya. Nakaupo si Maybelle sa gilid ng kama, habang si Liana ay mahimbing nang natutulog, napagod sa mga kaganapan ng araw. Ang salitang ipatawad na binitawan ni Marco ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan. Isang salita. 10 taon ng sakit. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. May bahagi sa kanya na gustong maniwala, gustong kumapit sa pag-asang dala ng pagbabago sa mga mata ni Marco. Ngunit mayroon ding isang bahagi, ang bahaging nasaktan at niloko, na nagbubulong ng pag-iingat. Masyado nang maraming beses siyang umasa at nabigo. Hindi niya namalayan ang oras. Ang tanging nagpagising sa kanyang pag-iisip ay ang mahinang katok sa pinto. Kumabog ang kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa peephole. Si Marco. Binuksan niya ang pinto. Ang Marco na nasa harapan niya ngayon ay iba sa Marco na umalis kanina. Ang galit at determinasyon sa mga mata nito ay napalitan ng isang malalim na pagod at kalungkutan. Para itong isang sundalong kagagaling lang sa isang matinding digmaan. Tapos na, sabi nito, ang boses ay mahina. Nakausap ko na siya. Hindi na kailangang itanong ni Maybelle kung sino ang tinutukoy nito. Tumango lang siya. Maybelle, sabi ni Marco, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata nito. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Pero hindi ako hihingi ng tawad para sa sarili ko. Hihingi ako ng pagkakataon para sa kanila. Tumingin ito sa natutulog na si Liana. Kailangan silang magkita. Kailangan nilang magkakilala. Alam ni Maybelle na ito na iyon. Ang sandaling kinatatakutan niya, ngunit kasabay nito'y pinakahihintay.
Ang pagtatagpo ng 2 piraso ng kanyang puso na matagal na pinaglayo. Kinabukasan, isinagawa ni Marco ang lahat. Dinala niya sila sa isang pribadong hardin sa loob ng isang kilalang parke sa Maynila, isang lugar na tahimik at malayo sa mga matang mapanghusga. Siya na rin ang nagsundo kay Mateo mula sa mansyon na may simpleng paalam na magkakaroon sila ng father and son bonding. Bago pa man sila tuluyang magkita, kinausap muna nila ang kani-kanilang anak. Nakaupo si Maybelle sa isang bench katabi si Liana, habang si Marco naman ay nasa kabilang dulo ng hardin kasama si Mateo. Anak, malumanay na sabi ni Maybelle, hinahaplos ang buhok ni Liana. Naaalala mo yung batang nakita natin sa party? Yung kamukha mo. Tumango si Liana. Opo, Mama. Si Matthew po. Makikilala mo siya ngayon. Gusto ko lang na maging mabait ka sa kanya, ha? Dahil espesyal siya. Hindi niya masabi ang buong katotohanan. Hindi pa ngayon. Hahayaan niyang ang puso ng mga bata ang magdikta. Sa kabilang dulo, pinanood ni Maybelle si Marco na nakaluhod sa harap ni Mateo, seryosong nakikipag-usap. Hindi niya marinig ang mga sinasabi nito, ngunit nakikita niya ang pag-aalaga sa bawat kilos ni Marco, isang bagay na nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang kinakabahang dibdib. At dumating na ang sandali. Dahan-dahang naglakad si Marco palapit sa kanila, kasama si Mateo. Kasabay nito, tumayo si Maybelle, hawak ang kamay ni Liana. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, huminto sila. Ang 2 bata ay nasa harapan na ng isa't isa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang mga mata ni Liana at Mateo ay nakapako sa isa't isa, puno ng hindi maipaliwanag na pagtataka. Para silang nakatingin sa salamin. Dahan-dahan, itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at itinuro ang maliit na nuna sa gilid ng kilay ni Liana. Pagkatapos ay itinuro niya ang sarili niyang nuna sa eksaktong parehong lugar. Kasabay noon, isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanilang mga labi. Sabay. Perpekto. Kamukha mo ako, sabi ni Liana, ang boses ay mahina. Hindi, ikaw ang kamukha ko, sagot naman ni Mateo, at sabay silang humagikik. Ang tawang iyon ang bumasag sa yelo. Ang bumasag sa 10 taon ng pagkakawalay. Hinila ni Marco ang isang malaking banig at ikinalat ito sa damuhan, kasama ang isang basket na puno ng art materials at mga laruan. Naupo ang 2 bata at sa isang iglap nawala na ang kanilang mga magulang sa kanilang paningin. Ang mundo nila ay naging silang 2 na lang. Kumuha si Liana ng isang pirasong papel at isang lapis at nagsimulang gumuhit ng isang bahay. Kumuha rin si Mateo at nagsimulang gumuhit ng isang puno sa tabi ng bahay na ginuguhit ni Liana, na para bang alam na niya kung ano ang kulang sa larawan. Dapat may aso, sabi ni Mateo. Nga, sagot ni Liana, na para bang iyon din mismo ang iniisip niya. Tapos may pusa. Nagtawanan sila. Naglaro. Naghabulan. Nag-usap na para bang magkasama sila mula pa noong isinilang sila. Mayroon silang sariling lengguwahe, isang koneksyon na hindi na kailangan ng paliwanag. Nakatayo lang sina Maybelle at Marco sa di kalayuan, tahimik na mga aninong nagmamasid. Hindi na malaya ni Maybelle na nakangiti na pala siya habang pinapanood sila, isang ngiting hindi pilit, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata na ngayon ay may namumuong luha ng kaligayahan. Isang dekada ng sakit ang tila natutunaw sa bawat halakhak ng mga bata. Tumingin siya kay Marco. Nakatingin din ito sa mga bata, at sa mukha nito, nakita ni Maybelle ang parehong emosyon na nararamdaman niya, isang halo ng kagalakan at matinding pagsisisi para sa mga nawalang sandali. Ito ang unang pagkakataon na nagbahagi sila ng isang tunay at dalisay na emosyon bilang mga magulang. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Ang ginintuang sinag nito ay tumatama sa mga mukha ng kambal na masayang naglalaro, lumilikha ng isang perpektong larawan ng pag-asa. Ang pinakamalaking buhol sa kanilang kwento, ang pagkakawalay ng mga bata, ay sa wakas nakalas na. Ngunit alam ni Maybelle na may isa pang buhol na kailangan nilang harapin. Isang buhol na mas komplikado. Lumingon siya kay Marco na nakatingin pa rin sa mga bata na para bang ayaw ng kumurap. Marco, mahina niyang tawag. Lumingon ito sa kanya. Paano na tayo ngayon? Ang tanong ay binitawan niya sa hangin. Hindi ito isang akusasyon. Hindi ito isang panunumbat. Ito ay isang simpleng tanong.
Isang tanong na puno ng kawalan ng kasiguraduhan na naghahanap ng isang bagong simula sa gitna ng mga guho ng kanilang nakaraan. Ang tanong ni Maybelle na paano na tayo ngayon ay nanatiling nakabitin sa hangin sa loob ng ilang buwan. Ang sagot ay hindi dumating sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng dahan-dahang pagkilos at pagbabago. Ang unang hakbang ay ang pagharap sa batas. Si Isabella, sa gitna ng kahihiyan at pagsisisi, ay pumayag sa isang tahimik na annulment, kinikilala na ang kanilang kasal ay itinayo sa isang depektibong pundasyon. Umalis ito ng bansa para magsimula muli, dala ang isang kasunduan na bibigyan pa rin siya ng karapatang makita si Mateo paminsan-minsan. Si Doña Elvira naman ay unti-unting umatras mula sa liwanag. Kasunod ng ultimatum ni Marco, pinili nito ang unang opsyon, ngunit sa sarili niyang paraan. Hindi nito personal na hinarap si Maybelle. Sa halip, ang mga abogado nito ang kumilos. Ang utang ni Maybelle sa bangko ay biglang nabayaran ng buo. Ang may-ari ng dati niyang pwesto ay muling lumapit, nagsasabing bakante na ulit ang lugar. Ngunit tinanggihan na ito ni Maybelle. Ayaw na niyang bumalik sa isang lugar na puno ng masasamang alaala. Si Doña Elvira ay nag-file ng indefinite leave of absence mula sa kumpanya, ipinasa ang lahat ng responsibilidad kay Marco, at nagkulong sa mansyon, pinipili ang isang buhay sa anino. Isang araw, isang malaking lansa ng puting rosas ang dumating sa pansamantalang tinutuluyan ni Maybelle. Walang card. Walang pangalan. Ngunit alam ni Maybelle kung kanino ito galing. Isang tahimik na pagsuko. Isang paumanhing hindi kayang bigkasin ng mga labi. Si Marco naman ay ginugol ang kanyang oras sa pagiging isang ama, sa dalawa niyang anak. Sinigurado niyang hindi magiging magulo ang pagbabago para sa kambal. Nag-arkila siya ng isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdibisyon, sapat lang ang laki para sa kanilang apat, isang neutral na lugar kung saan walang anino ni na Doña Elvira o Isabella. Tuwing weekend, doon sila nagsasama. Sila ang naging pamilya. Isang kakaibang pamilya, isang ama, isang ina, at ang kanilang kambal, na sabay-sabay na natututong maging buo. Nakikita ni Maybelle ang pagbabago kay Marco. Ang dating arogante at laging kontroladong sihi ay napalitan ng isang lalaking marunong makinig, isang lalaking marunong magluto ng almusal, kahit sunog minsan ang itlog, at isang lalaking hindi nahihiyang umupo sa sahig para makipaglaro ng mga laruan. Nakikita niya ang pagsisisi sa mga mata nito sa tuwing pinagmamasdan niya ang kambal, isang paalala ng 10 taong nasayang. Isang araw, isinama siya ni Marco sa isang lugar. Ito ay isang bakanting lote sa isang kalyeng maraming dumadaan. May nakatayong isang maliit at lumang gusali dito. Ano't ginagawa natin dito? Tanong ni Maybelle. Ngumiti si Marco. Naaalala mo iyong pangarap natin? Bago pa ang lahat. Sabi mo, gusto mo ng isang coffee shop na may kasamang panaderya. Isang lugar kung saan pwedeng tumambay ang mga tao, magbasa ng libro, at uminom ng masarap na kape. Tumango si Maybelle, ang puso niya ay nagsimulang kumabog. Binili ko ang lot, sabi ni Marco. Gusto kong itayo ulit natin. Pero sa pagkakataong ito, mas malaki. Mas maganda. Ang pangalan? Ikaw ang bahala. Pero kung ako ang tatanungin, maganda pa rin ang pangalang Hiraya. Tumingin si Maybelle kay Marco, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Bakit mo ginagawa to? Dahil may utang ako sa'yo, Belle, sabi ni Marco, ang boses ay seryoso. Utang na hindi kayang bayaran ng pera. Sinira ng pamilya ko ang pangarap mo. Hayaan mo akong tulungan kang buuin ulit ito. Hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang isang partner. Kung papayag ka. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating luma at bakanting lot ay isa na ngayong magandang 2-story building. Sa ibaba ay isang maluwag at maliwanag na coffee shop. Ang amoy ng bagong giling na kape ay humahalo sa amoy ng bagong lutong tinapay mula sa glass-enclosed kitchen. Ang pangalan sa itaas ng pinto, na nakasulat sa magandang script, Hiraya Cave Panandang Pandagdag Bakery. Araw ng grand opening. Puno ang lugar ng mga tao. Ang mga kaibigan at dating suki ni Maybelle ay nandoon, masayang-masaya para sa kanya. Ang mga dati niyang tauhan ay nandoon din, muli niyang kinuha lahat. Sa gitna ng kaguluhan, abala si Maybelle sa pag-aasikaso ng mga bisita. Ngunit ang kanyang mga mata ay palaging bumabalik sa isang sulok ng cave.
Nandoon ang kambal, sina Liana at Mateo, parehong suot ang maliliit na apron. Si Liana ang taga-abot ng menu, habang si Mateo naman ang tagabigay ng sukli. Nag-aasaran sila, nagtatawanan, perpektong magkatuwang. Lumapit si Marco sa kanya, may dalang-dalawang tasa ng kape. Mukhang successful ang unang araw natin, partner, sabi nito, nakangiti. Kinuha ni Maybelle ang isang tasa. Salamat, Marco. Sa lahat. Tumingin sila pareho sa labas ng salaming bintana, pinapanood ang mga taong dumadaan. Pagkatapos ay tumingin sila sa karatula sa itaas ng pinto. Salamat sa pagturo sa akin kung ano ang tunay na pag-asa, Belle, sabi ni Marco, ang tingin ay malalim at puno ng kahulugan. Ngumiti si Maybelle, isang ngiting malaya, payapa at buo. Ang galit at sakit ay napalitan na ng pasasalamat. Ang pagluluksa ay napalitan na ng pagdiriwang. Hindi sila isang mag-asawang nagkabalikan. Hindi pa. Marami pang sugat na kailangang maghilom, maraming tiwalang kailangang buin muli. Ngunit habang nakatayo sila roon, magkatabi, pinapanood ang kanilang mga anak na masaya, alam nilang nasa tamang landas na sila. Sila ay dalawang taong sinira ng nakaraan, ngunit pinili ang magpatawad. Dalawang magulang na nagsasama para sa kanilang mga anak. Dalawang partner na sabay na nagtatayo ng isang bagong pangarap mula sa mga abo ng kahapon. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay hindi natapos sa kasalan o sa isang perpektong pamilya. Sa halip, ito ay natapos at nagsimula sa isang tasa ng kape, sa amoy ng bagong lutong tinapay, at sa isang pangakong puno ng pag-asa. Puno ng hiraya. At dito nagtatapos ang kwento ni Maybelle at Marco. Mga minamahal naming tagapakinig, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng buhay ni Maybelle, Marco, at ng kanilang kambal. Mula sa unang sandali ng pagkabigla hanggang sa huling patak ng luha at pag-asa, naramdaman namin ang inyong presensya. Habang isinusulat at isinasalaysay namin ang kwentong ito, kami man ay nadala sa agos ng kanilang mga damdamin. Nasaktan kami sa mga kasinungalingan, nagalit sa mga panlalamang, at higit sa lahat, humanga sa hindi matatawarang lakas ng isang ina at sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Sapagkat ang kwento ng Ki, ang kulay ng kahapon, ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi isang matapang na desisyon na buksan muli ang puso para sa pagkakataong maghilom. Ito ay isang pagpapatunay na ang pag-asa, na tulad ng hiraya, ay laging mahanahanap kahit sa pinakamadilim na sandali at laging may bagong simula na naghihintay para sa mga handang lumaban para dito. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyo mula sa kwento ni Maybelle? Aling bahagi ng kanilang paglalakbay ang pinakagumising sa inyong damdamin? Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba. Ang inyong mga boses at kwento ay mahalaga sa amin. Muli, mula sa bumubuo ng programang ito, ang aming taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.